Wala pang 1 year si Duterte, malami nagawa, 6 months pa lang. Sino? Si Duterte, Ano? 6 months pa lang. Oh. Kasi yun ang pangako niya eh. Kaya nga nagtiwala sa kanyang tao. 6 months, within 6 months, ang Pilipinas, babaguhin niya yung sistema. Totoo naman. Eh, sa loob na, naniniwala na kayo sa loob ng 1 year ni Duterte, marami na siyang nagawa. Oo naman. Napakarami niyang Ano nagawa. mga nagawa ni Unang-una, ang sabi niya, ibigay natin sa kapwa natin ang respeto. Bigyan natin sila ng respeto. Lalong-lalo na ang mga pulis. Ngayon, ang tanong ng tao, paano pagpapatiwala ng pulis anak at tinapa? Yan ang lisensyadong kriminal. Sabi nga nila, di ba? Pero, mangyayari yan. Totoo naman. Nangyari. Nga, ang ginawa niya, pinahugot niya lahat ng iskalawang at pinadala niya sa amin. Pero kami. Ngayon, iskalawag ka. Hindi ka pwede makarating sa amin. Kasi alam mo ng mga taga ng iskalawag ka na eh. Papatay ka. So, para magkaroon ng respeto ang tao, kailangan ng iskalawag wala. Di ba ginawa niya? So, nagkaroon uli ng respeto ang tao sa pulis. Kasi nga, siyempre, sinala niya natin. Panahon ni Digong. Oo. So, nandun tayong may mga puntong hindi natin malalahat. Diba? Hindi natin malalahat. Pero, disimulado sa ngayon. Sa ngayon ha, disimulado. Pwede mong respeto ko. Katulad ng ano, mga panahon na namaan. Pero ngayon, pare, utangin na dati hindi ako sumasagot sa pulis. Ngayon, pag dumata ng pulis, nakita ko yung report. Kasi nga, naranasan din nila kung ano naranasan ng ibigyan. Diba? Pero habang patagal ang pamumuno ni Bongbong Marcos, ano yung nararamdaman mo? Ano yung nakikita mo? May improvement ba or ano what? Ano yung pagkakaiba ng panahon ni Digong? Wala eh, ang laki ng pinagkaiba. Kasi nung kapanahonan Sa loob ng 2 years ni Digong, anong meron? ay hindi na pwede. Nagkaroon ng takot ang tao. Takot sa sarili na baka pag gumawa ako ng kasalanan, mamamatay ako. Yun. Yun, di ba? Yun yung panahon na sabi nga nila, ito na ang pinakamatapang na tao kung gagawa ka ng kabalbalan sa panahon na Digong. Kasi alam mo sa sarili mo, alam natin lahat na maaaring ikamatay din. Diba? Gawa ka ng tapuhay mo. Gawa ka ng tapuhay mo. Ngayon, kaya ako nasabing nanahimik at nagkaroon ng respeto ang tao. Kasi, yun nga, binigyan niya kaagad ng pag-iisipan yung tao. Ang sabi pa nga niya, within 6 months, pati kinuhin ko ang Pilipinas. Sino pang presidente salita ng gano'n kundi siya lang ang isip tuloy na tao, baliw niya. Diba? Baliw niya yata yan. 6 months, pati kinuhin mo ang Pilipinas. Ano na? Yung pala, may sarili siyang pamamaraan. Pero sir, naniniwala ka naman na sa loob ng 6 months ay nagawa niya. Nagawa niya ba? Nagawa niya within 6 months. Ano yun sir? Maraming taong nangilag. Maraming taong nangilag na gumawa ng kabalbalan. Kasi nga, yung dininis sa ating mga Pilipino, yung dininis sa kalaman natin na kapag ka gumawa ka ng kabalbalan sa kapanahon ng Duterte, may kalatagyan ka. Sigurado yun. Diba? Ano yung inuuna niya doon sa Philippines? Ang inuna niya, sir, yung mga kababayan niya kasi, yung mga butante, yung dati ng inuna niya, di ba? Hindi pa sir, ang inuuna niya yung mga iba game, yung limang mga generals. Dito muna nga, yung mga kababayan mo na niya inuna niya, Yung mga kung anong problema. Di ba? Kasi nga, nararamdaman niya, walang respeto ang tao sa sundalo, sa pulis, di ba? Nasa gobyerno, wala silang respeto. Dati. Or dati. Sabihin sir, pinalit niya yung respeto. Oo. Yung kagad ang una niyang ginawa, kailangan magkaroon ng respeto ang tao sa kapulisan, kasundaluhan, para kahit pa paano, matutok nilang mag-open ng problema. Di ba? Nagkaroon pa nga ng patalastas. Isumbong mo kay mamang pulis. Kami nang bahala. Di ba? Ngayon, ito sistemang yun, nagawa niya ng paraan ng ganung bagay. Kahit patataas na opisyal, ilalatak niya, wala siyang pakailan. Di ba? Samantalang maaari niyang ikapahamak. Pero ginawa niya ng paraan. Ginawa niya ng paraan kung paano maging ganun ang sistema sa pamamalakad niya, sumunod. Para nang sa ganun, ang Pilipino, magkaroon uli ng pag-asa. Panahon ngayon ni Marcos, ano nakikita mo? Sa ngayon, sir, Sa kanya ngayon mag 2 years na siya. totoo lang, sir. Sa ngayon, ha? Kasi, para sa akin na nga, sa mga katulad naming kataragsakan at
yun sa salita ni Duterte. O kapanahon nga ngayon, na wala na si Duterte, para sa akin hindi ko alam kung anong iisipin ng iba. Para sa akin lang, Oo. wala akong nararamdamang pagbabago. Bumalik na sa dati. Bumalik sa panahon ng Kapanahonan ng ibang presidente. hindi kay Duterte. Diba? Bumalik na sa dating kalakaran ng Pilipinas. Hindi sa panahon ni Duterte kasi nung panahon ni Duterte hindi ka pwedeng magsabi. Sir, hindi mo pwede ang ganyan. Bawal yan. Diktato ka. Diba? So ngayon, bumalik na sa ganang klaseng ka. So maniwala ka sa hindi. Nakaupo ko dito mag-aabot. Yan lang sa may gilid.